nakatakda po talaga sa araw po na yun yung confidential funds misuse, no? Okay. So masasalang talaga si Mr. Madriaga doon dahil yung kanyang relevance to the entire case is on confidential funds misuse. Supposedly, from the OVP personnel, isa daw siya sa mga nakatanggap ng pong mga duffel bags at binigay dun sa kung sino man hong tao. No? So I think that would be the narrative thread for Mr. For him. Madriaga. So that entire day will be devoted probably on confidential funds, including Mr. Madriaga. So if we have more time, then we can proceed to Sa iba. unexplained wealth or to the threat against the president. Nasa ang punto na ba tayo, Congressman? So, April 14, tatalakayin natin yung confidential funds, bubusisiin kung anong alam ni Madriaga, and then after that, ano yung magiging kasunod? Ang susunod doon, I think, yung threat against the president, the first lady, and the former House Speaker. At panghuli yung unexplained wealth. Okay, so bago makapag-desisyon na maipasa sa Senate for trial, gaano pa yung katagal? Then, so pagka nabitin po yung tatlong mga pagdinig pa ho, no? Magdidesisyon po yung komite to have another set of hearings through May. Okay, No? So, okay. and then pagka talagang tapos na, then we will vote kung meron bang probable cause and then make a report to the plenary for the plenary to adopt. So ano po yung nakikita nating possible timetable? I think around the middle of May. Oo. Or end of May, dapat nakapagbotohan na po sa plenaryo. Kung tatawid po ba papuntang Senado ito po impeachment na ito o matatapos po ito sa Kongreso. Kung itong 1-year bar rule, no, ay palaging nabibring up at mukhang may kalituhan pa rin around this issue. Ipaliwanag po nga natin sa kanila kung ano ba talaga, nalabag ba talaga yung 1-year bar rule? Bakit hindi nalabag? Ano pong problema po dito? Sa totoo lang ho talaga, panggulo talaga yung petition na ito eh. Yung, kasi una, binanggit ko na sa plenaryo. Walang katotohanan, it is not based on facts. Secondly, ganun na naman po, ditong 1-year bar rule, linilin lang na naman po yung Korte Suprema at yung publiko. Kasi nga, yung pong 1-year bar rule, umiiral po ito pag kami na-refer na po from plenary to the House Committee on Justice. No? So, nangyari ho yun eh. Hindi ba? So, meron ng actual referral. Gusto nilang sabihin kasi, nung sinet aside po yung isang petition, tapos may nag-withdraw na yung dalawang na unang petition, nag-set in na dapat yung 1-year bar rule noon. And therefore, dapat yung ikatlo at ikaapat, hindi na daw dapat pinansin ng komite. Parang sila lang yung nag-imbento ng ganun teorya eh. Una, wala yun sa Constitution, wala yun sa impeachment rules, wala rin yun dun sa jurisprudence ng Duterte versus House, no? Kasi nga, ang sinasabi ho ng Duterte versus House, yung House Committee on Justice nga yung talagang may poder para magtiyak kung ano ba yung basurang complaint, ano ba yung okay na complaint na dapat pong tumawid. Kasi nga, pag ganun ho yung posisyon nila, pag nagbasura ng kahit anong basurang complaint, wala na hong tatakbo ng impeachment sa Pilipinas. Hindi ba? So, malabo ho talaga yun. Yung ganun pong paliwanag. Kaya sinasabi ho namin, kung yan yung dalawang bagong mga bala nila, parang dapat outrightly ibasura po ng Korte Suprema yun. Mga laging ini-involve po ang Supreme Court po, no, sa mga, matters of the House. So ano po talaga, hanggang saan ang kapangyarihan ng matters of the House, especially in terms of impeachment? At kailan papasok dapat yung Supreme Court? Well, again, nagsabi ho in Duterte versus House, no, in that previous impeachment case. Ang sabi ho, very specific yung sinabi ng Korte Suprema, they will not intervene if the House had already made a determination in form and determination in substance.